okasyon. Candon City Division, tara na! Isang masaya, masigla, at mapagpalang araw sa ating mga aktibong mag-aaral sa ika-9 na baitang. Tugod namin kayong inaanyayahan sa DCTP DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ngayong araw, panibagong kaalaman na naman ang ating tutuklasin at matututuhan. Ginang Mary Ann Ganat ang inyong gurong lingkod sa episode na ito. Ang ating aralin sa episode na ito ay tungkol sa pag-aantas ng salita o clining. Ang ating aralin ay hinango mula sa most essential learning competency na naiaantas ang mga salita batay sa tindi ng emosyon o damdamin. Ang mga layunin, una, nabibigyang kahulugan ang pagkiklino. Pangalawa, naiaantas ang mga salita batay sa tindi ng emosyon o damdamin. Pangatlo, natutukoy ang mga salita na nagsasaad ng masidhing damdamin o emosyon. Narito naman ang mga gabay na tanong na inaasahang masasagot pagkatapos ng episode na ito. Una, ano ang pagkiklino? Pangalawa, bakit may hahambing sa isang hagdan ng pagkiklino? At pangatlo, ano ang kahalagahan ng pag-aantas ng salita sa pakikipagtalastasan? Tingnan nga natin ang inyong prior knowledge o dating kaalaman hinggil sa pagkiklino. Iantas mo nga ang mga salitang nasalungguhitan sa pangungusap kung ito ay nasa masidhing antas, katamtamang antas, at pinakamasidhing antas. Lagyan ng bilang 1 ang nasa masidhing antas, bilang pangalawa para sa katamtamang antas, at bilang pangatlo naman para sa salitang nagpapahayag ng pinakamasidhing antas. Unang bilang, sa laki ng galit ni Prinsesa Tutubi, umuulan pa ay umalis na siya sa sinisilungang punong kahoy at lumipad pa uwi sa palasyo. Puot na puot ang mga matsing habang nakisilong si Prinsesa Tutubi sa punong kahoy. Nainis si Prinsesa Tutubi dahil sa pambubuska ng mga matsing. Tignan nga natin kung tama ang sagot ninyo. Ang masidhing antas ay ang salitang naiinis. Katamtamang antas ay galit. At ang pinakamasidhing antas ng salita naman ay ang puot na puot. Pangalawang bilang. Totoong nalibang si Prinsesa Tutubi at hindi niya napansin ang pamumuo ng maitim na ulap sa papawirin. Wiling-wili siya sa lahat ng kanyang nakikita. Masayang-masaya si Prinsesa Tutubi. Umaawit-awit pa siya sa kanyang paglipad. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1 ay ang salitang wiling-wili, bilang pangalawa ay nalibang, at ang bilang pangatlo ay masayang-masaya. Pangatlong bilang, pinagtatawanan ng mga matsing si Prinsesa Tutubi dahil malaki pa sa kanyang tuhod ang kanyang mga mata. Isang malakas na halakhakan ng mga matsing ang naging sagot sa pahayag ng kawal na Tutubi. Sinundan ito ng nakakabinging hagikgikan ng mga matsing. Ang tamang pag-aantas ng mga salita sa ikatlong bilang ay pinagtawanan, hagikgikan, at pinakamasidhing antas naman ay ang salitang halakhakan. Wait, parang may mali. Sige, sir. Parang nabanggit mo kanina ni Jay din mo na pinakamasidhing antas at number 1. Masidhing antas ti number 1. Ay. Masidhi, katamtaman, tapos pinakamasidhi. Yung agdan pumakit pa nga to, sir. Agdan sir. Sige. Ay, sige. Ilan ang nakuha mo? Ilan ang nakuha mo? Kung hindi mo nakuha lahat ng tamang pag-aantas, huwag kang mag-aalala.
Dahil sa episode na ito, mapag-aaralan natin ang pagkiklino. Ipagpatuloy natin. Ngayon ay magbabasa tayo ng isang pabula na nagpapahayag ng iba't ibang emosyon. Ano ulit ang pabula? Tama! Ito ay salaysay na ang pangunahing tauhan ay mga nagsasalitang hayop na nag-aastang tao. Makinig mabuti at unawain ang pabula. Sa malayong kaharian ng mga tutubi ay may naninirahang isang prinsesang tutubi. Siya'y bugtong na anak ni Haring Tubino at Reyna Tubina ng kahariang matutubina. Mahal na mahal ng hari at reyna ang anak nila. Sinasabing ipaglalaban ng buong kaharian ang anumang kaapihan ni Prinsesa Tutubi. Prinsesa Tutubi ay mahilig mamasyal at magpalipad-lipad sa papawirin. Lagi niyang kasama ang kanyang mga piling dama at mga taga-subaybay na mangyari pa ipawang mga tutubirin. Ano kaya ang buhay sa labas ng kaharian? Siguro madaming magagandang tanawin doon. Hala! Gusto ko nang lumabas ng kaharian! Gusto ko nang tatakas na ako! Wow! Ang ganda-ganda ng paligid! Ngayon ko lang ito nakita! Maligayang maligaya si Prinsesa Tutubi. Umaawit-awit pa siya sa kanyang paglipad. Wiling-wili siya sa lahat ng kanyang nakikita. Totoong nalibang si Prinsesa Tutubi at hindi niya napansin ang pamumuo ng may itim na ulap sa papawirin. Hala! Uulan na! Kailangan ko na sumilong! Titigil muna ako sa punong kahoy na ito. Ang sabi sa sarili ng prinsesa. Ngunit sa punong kahoy pala namang iyon ay maraming mga matching. Pinaalis nilang pilit ang nakikisilong ng tutubi. Bawat dapo ang sanga ni Prinsesa Tutubi ay niyuyugyog ng mga matching. Hindi lamang iyon, pinagtatawanan pa nila ang prinsesa. Kra! Nakakatawa! Malaki pa sa kanyang tuhod ng kanyang mga mata! Ang malakas na sabi ng isa. Sinundan ito ng malakas na hagik-hika ng mga matching. Sa laki ng galit ni Prinsesa Tutubi kahit tumulan pa'y umalis na siya sa punong kahoy na iyon at lumipad pa uwi sa palasyo. Tuloy-tuloy siya sa silid ng kanyang amang hari. Kanyang isinumbong kay Haring Tubino ang mga matching. Laking galit ng hari. Nagpatawag agad ang hari ng isang kawal. Pumunta ka ngayon din sa kaharian ng mga matching! Ang utos niya sa kawal. Sabihin mong dahil sa ginawa nila sa aking anak na prinsesa, gusto kong hamunin ang kaharian ng mga matching sa isang laban! Mabilis na lumipad ang inatasang kawal. Pagdapo niya sa kaharian ng mga matching, ay walang paligoy-ligoy niya sinabi ang kanyang pakay. Malakas na tawanan ng mga matching ang naging sagot sa pahayag ng kawal na tutubi. Mga tutubi laban sa mga matching? Muling nagtawanan ng mga matching. Nakakatawa ang ulit pagbibigyan namin ng inyong hari. Ang sabi ng pinuno. Ang mga matching laban sa mga tutubi! Kailan at saan gaganapin ang labanan? Bukas! Bukas na umaga sa gitna ng parang! Ang tugon ng kawal. Magaling! Bukas ng umaga sa gitna ng parang kung gayon. Ang masiglang pagulit ng matching sa sinabi ng tutubi. Bumalik sa kanilang kaharian ng kawal ng tutubi at ibinalita sa Haring Tubino ang naging katugunan ng mga matching. Kinabukasan, naroon na sa isang paling damparang ang hukbo ng mga matching. Anong daming matching? Waring ang buong kamatchingan ay naroon at pawang sandatahan. Bawat isa ay may dalang putol ng kahoy na pamukpok. Nasa kabilang panig naman ng parang ang makapal na hukbo ng mga manlilipad na tutubi. Nagsalubong sa gitna ng parang ang mga manlilipad na tutubi at ang hukbo ng sandatahang matching. Buong-buo ang pagtitiwala ng mga sandatahang matching sa kanilang sandatang pamukpok. Matatapang din namang sumunod ang mga kawal ng tutubi, palibhasa ay nais nilang ipaghiganti ang kaapihan ng prinsesa at ng buong kahariang matutubi. Nagsimula ang labanan. Dapo at lipad ang mga tutubi. Pukpok dito, pukpok doon naman ang mga matching. Kung tatanawin buhat sa malayo ang labanan, ay wari bang matching laban sa matching. Nakita ng pinuno ng mga matching ang pangyayari. Nagkamali siya ng utos.
Hindi nalaman agad na sa ulo pala ng kanyang mga kawal darapo ang maliliksing tutubi. Babaguhin sana niya ang kanyang utos, subalit huli na ang lahat. Isang kawal na matching ang pilit na pinukpok pang tutubi sa ulo ng pinunong matching. Kaya't nang matapos ang labanan ay nakabulagtang lahat ang mga matching. Samantala, walang sinumang tinamaan sa mga mabibilis sumiwas at lumipad na mga tutubi. Naipaghiganti nila ang pagkaapi ng kanilang prinsesa at ng buong kahariang matutubina. La 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 la. Nagustuhan ba ninyo ang pabula? Ngayon, tignan natin kung naiintindihan ninyo ang binasa natin. Sagutin nga natin ang mga tanong hinggil dito. Kumuha ng papel at panulat para sa mga sagot ninyo. Handa na ba kayo? Simulan natin. Unang bilang. Ano ang damdaming nangingibabaw kay Prinsesa Tutubi nang makita niya ang kagandahan ng buong paligid sa labas ng palasyo? Ano ang naramdaman ng prinsesa? Maligayang maligaya si Prinsesa Tutubi. Umaawit-awit pa siya sa kanyang paglipad. Wiling-wili siya sa lahat ng kanyang nakikita sa labas ng kanilang palasyo. Pangalawang bilang. Ano ang ginawa ng mga matsing kay Prinsesa Tutubi? Tama kaya ang sagot ninyo? Tignan natin. Ano ulit ang ginawa ng mga matsing sa prinsesa? Tama, pinapaalis ng pilit ng mga matsing ang nakikisilong na prinsesa. Bawat dapuang sanga ni Prinsesa Tutubi ay niyuyugyug nila. Hindi lamang yon, pinagtawanan pa nila ang prinsesa. Pangatlong katanungan, ano naman ang iyong damdamin matapos mabasa ang pabula? Sa palagay ko, magkakapareho tayo ng nararamdaman sa pangyayari. Magkahalong galit at saya. Galit sa mga matsing dahil sa ginawa nila kay Prinsesa Tutubi at saya dahil naturuan sila ng leksyon sa huli. Pang-apat, alin sa mga salitang nalibang, mahal na mahal, ipaghiganti, maligayang maligaya, tawanan, galit, at masigla na hango mula sa pabulang napakinggan ang nasa di masidhing antas batay sa tindi ng emosyon o damdamin. Ang mga salitang nasa di masidhing antas batay sa tindi ng emosyon ay nalibang, tawanan, masigla, ipaghiganti. Ikalimang bilang. Alin naman sa mga salitang nabanggit sa ikaapat na bilang ang nasa pinakamataas na antas ang kahulugan ayon sa tindi ng emosyong ipinapahayag? Ang mga salita namang nasa pinakamasidhing antas sa pabula ay mahal na mahal, maligayang maligaya, at galit. Ngayon, dumako naman tayo sa pagkiklino. Ano nga ba ang pagkiklino o pag-aantas ng salita? Ito'y paraan ng pagbibigay ng kahulugan sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng mga salitang may kaugnayang sinonimo o kasing kahulugan sa paraang papataas ang antas nito, batay sa tindi ng emosyon o damdamin. Bakit kaya may larawan ng hagdan dito? Ang pagkiklino ay parang may sinusundang baitang.
Ang mga baitang na ito ang nagre-representa ng mga antas. Unang antas, pinakamababang antas. Pangalawang antas, katamtaman. Pangatlong antas, masidhi. At ang panghuling antas, pinakamasidhing antas. Tingnan natin ang mga halimbawa. Unang antas, inis. Katamtamang antas, asar. Masidhing antas, galit. Pinakamasidhing antas, puot. Kung papansinin ang pagkakaayos, para nga siyang hagdan. Bigyan pansin natin ang unang halimbawa. Ang ibig sabihin ng salitang inis ay yamot o suya. Ang asar ay naiinis. Ang salitang galit ay ngit-ngit o matinding hinanakit. At ang puot ay may matinding galit o pagkamuhi. Ang mga salitang nabanggit ay sinonimo sa bawat isa pero nagkakaiba lamang ng antas ng emosyon. Iba pang halimbawa, paghanga, pagsinta, pagliyag, at pinakamasidhi ang pagmamahal. Damot, sakim, gahaman, ganid. Para higit na maintindihan, meron akong inihandang pagsasanay para sa iyo. Kaya kumuha na ng papel na maaaring paglagyan ng iyong sagot. Iantas ang mga salita mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamasidhing antas. Ilagay sa bilang 1 ang pinakamababang antas, bilang 2 sa katamtamang antas, bilang 3 sa masidhing antas, at bilang 4 sa pinakamasidhing antas. Bibigyan kita ng 15 segundo para sumagot. Unang bilang, ang mga salitang iaantas ay kagalakan, katuwaan, kaligayahan, kasiyahan. Ang tamang antas ng salita ay kagalakan, katuwaan, kaligayahan, at kasiyahan. Pangalawa, lungkot, lumbay, pighati, dalamhati. Ang tamang sagot ay lungkot, lumbay, dalamhati, at ang pinakamasidhing antas, pighati. Pangatlo, nagdurusa, naghihirap, nagtitiis, nagdarahot. Ano naman kaya ang tamang antas ng mga salita? Tignan natin. Naghihirap, nagdarahop, nagtitiis, at ang pinakamasidhi ay nagdurusa. Kumusta naman ang pagsasanay? Nakuha mo ba lahat? Ipagpatuloy pa natin ang pagsasanay. Tukuyin ang mga salitang ginamit sa pahayag batay sa tindi ng pag-aantas ng emosyon o damdamin. Isulat ang letra ng iyong sagot. Meron kang 5 segundo upang sumagot. Simulan natin. Unang bilang. Mahal na mahal ng hari at reyna ang kanilang anak. Sinasabing ipaglalaban ng buong kaharian ang anumang kapihan ni Prinsesa Tutubi. Alin sa mga salita ang nagpapahayag ng kasidhian? A. Ipaglaban. B. Kapihan. C. Mahal na mahal. At D. Sinasabi. Ang tamang sagot ay letrang C. Mahal na mahal ang nasa kasidhiang antas. Pangalawa,
Maligayang maligaya si Prinsesa Tutubi. Umaawit-awit pa siya sa kanyang paglipad. Nasa anong antas ng pagpapakahulugan ang salitang may salungguhit sa pangungusap? A. Pinakamababang antas. B. Kataptaman ang kasidhian. C. Pinakamataas na antas. D. Di masidhing antas. Ang tamang sagot naman dito ay letrang C. Pinakamataas na antas. Pangatlo, sa laki ng galit ni Prinsesa Tutubi, umuulan pa ay umalis na siya sa punong kahoy at lumipad pa uwi sa palasyo. Alin sa sumusunod ang pinasidhing anyo ng salitang may salungguhit? A. Puot. B. Asar. C. Inis. At D. Suklam. Ang pinakamasidhing anyo ng galit ay suklam. Letrang D ang sagot. Nakuha mo ba? Magaling at nakakasunod ka. Pang-apat, malakas na halakhakan ng mga matsing ang naging sagot sa pahayag ng kawal na tutubi. Nasa anong antas ayon sa tindi ng emosyon ang salitang halakhak? A. Di masidhing antas. B. Masidhing antas. C. Pinakamasidhing antas. And D. Pinakamababang antas. Ang tamang sagot ay letrang C. Pinakamasidhing antas. Panlima, tinatawag si Ana ng kanyang ina mula sa malayo. Ano ang salitang angkop na ipalit sa salitang nasalungguhitan upang ipakita ang pinakamasidhing antas ng salita? A. Binubulyawan. B. Hinihiyawan. C. Sinisigawan. At D. Sinusutsutan. Ang tamang sagot ay letrang B. Diyan nagtatapos ang ating pagsasanay. Positibo ako na marami kang natutuhan sa ating aralin sa episode na ito. Bilang paglalagom, ang pag-aantas o climbing ay batay sa tindi ng emosyon o damdaming ipinapahayag. Nagagamit ito sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng mga salitang may ugnayang sinonimo o kasing kahulugan. Inihahalin tulad ang pag-aantas sa isang hagdan dahil sa papataas na sidhi ng emosyon nito, mula baba pataas. Sa puntong ito, tayain natin ang mga natutuhan mo sa pag-aantas ng salita. Panuto. Isulat sa papel ang letra ng tamang sagot. Bibigyan kita ng 5 segundo upang sumagot sa bawat bilang. Kung handa ka na, simulan na natin. Punan ang katlang ng wastong antas ng salita batay sa tindi ng emosyon o damdamin. Kung handa ka na, simulan na natin. Unang bilang. Inis, asar, galit. A. Puot. B. Suklam. C. Yamot. D. Muhi. Ang pinakamasidhing antas ng salita ay suklam, letrang B. Pangalawa, mahal, sinta, at ang pang-apat, liyag. A. Ibig. B. Irog. C. Gusto. At D. Giliw. Ang sagot ay letrang B. Irog. Pangatlo, paghihirap, paghihikahos, pagsasalat. A. Pagdarahop. B. Pagkukulang. C. Pagtitiis. D. Pagkadukha. Ang tamang sagot ay letrang A. Pagdarahop. Ika-4 na bilang. Katuwaan, kasiyahan, kaligayahan. A. Kagalakan. B. Kaluguran. C. Kawilihan.
D. Kasiyahan. Ang tamang sagot ay letrang A. Kagalakan. At panghuling bilang, ngiti, hagik-gik, halakhak. A. Irap. B. Ngisi. C. Tawa. D. Ismid. Ang tamang sagot ay letrang C. Tawa. Kumusta ang pagsagot mo? Binabati kita sa aktibong pakikilahok mo sa ating talakayan sa araw na ito. Bago ko tapusin ang episode na ito, laging pakatandaan, ang pinakamakabuluhang bagay sa mundo ay hindi nakikita o nahahawakan. Bagkus, ito'y nararamdaman ng puso. Hanggang sa muli, Mary Ann Valdez Ganat, ang inyong gurong lingkod. Paalam!